sinampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan itong si Jinggoy Estrada at iba pa. Ah, actually, nung nakaraang araw ko pa to sinasabi dahil inanunsyo na rin naman ito ni Ombudsman Boying Rimulya, nakakasuhan na nga ngayong araw na May 28, araw ng Huwebes, kakasuhan na nga sa Sandigan Bayan itong si Jinggoy. Inannounce na ito sa isang press briefing noong isang araw, kaya ini-expect na natin ito. Ini-expect na natin at talagang sinunod naman, tinupad naman ni Ombudsman Boying ang kanyang sinabi na isasampa na ang kasong plunder laban dito kay Jinggoy Estrada. Mga kabunyog, mga kababayan. Actually, hindi lang siya yan. May iba pang mga kinasuhan. At hindi lang plunder ang kinaso sa kanya. May graft, may malversation. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang malala dito kay Jinggoy, pangatlo niya na ito. Actually, pangatlo niya na itong kaso ng plunder. Kaya 3 beses na siyang nakasuhan ng plunder. Ang biro nga sa ang biro nga sa social media. Parang pang Guinness Book of World Records na itong si Jinggoy. Pangatlo na. Nung una, nung 2001. Pangalawa, 2014. Tapos ngayon na naman, 2026. Record holder na talaga itong si Jinggoy. Ang tawag namin dyan sa legal na termino, recidivist. Ang ibig sabihin ng recidivist, paulit-ulit, no bail. So, ano na ito, mga kabunyog, mga kababayan, walang piyansa. Ang sabi ng ombudsman, no bail. No bail ang kasong isinampa nila, yung plunder. Saka may iba pang mga kaso, malversation, graft. Pero syempre, pinakamabigat dun, plunder. Si Junvic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, syempre hawak ni Junvic ang PNP. Syempre sila yung natukahan dyan na magsagawa ng pag-aresto kay Jinggoy kapag lumabas na yung arrest warrant. Kaya ayon kay Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, kinausap niya na. Nag-usap na daw sila ni Jinggoy Estrada. Pinaabot niya na dito ang ang balita. At nag-usap na daw na kung anong pwedeng mga options ang pwedeng gawin ni Jinggoy. Sigurado ang options na yan, yung katulad nung kay Bong Revilla. Pwedeng sumurinder ka, pwede kang arestuhin, pero pasimplihin na lang yung proseso, wag nang masyadong kontrobersyal. Mga ganong options ang binigay diyan. Ang sagot daw ni Jinggoy, pag-iisipan niya kung alin ang Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ano na ito? Sigurado na ito. Naraffle na ng Sandigan Bayan. Ngayong araw, i-file yung kaso, tapos ngayon, niraffle na. Yung plunder, hawak yata ng 5th Division. Yung malversation, hindi ko natandaan kung saang division. Pero ibig sabihin yan, mga kabunyog, ang rule kasi dyan, once na maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan, niraraffle yan. Ang nakakuha yata nung plunder, 5th Division. Maglalabas na yan ng arrest warrant, mga kabunyog, baka bukas ng umaga o hapon may arrest warrant na yan. Kaya ano na ito, mga kabunyog? Ngayon i-file yung kaso, agad-agad na-raffle na, at matapos ma-raffle ay maglalabas na yan ng arrest warrant. Kung hindi bukas, sa susunod na mga araw. Kaya malamang hindi na yan makaka-attend si Jinggoy sa session ng Senado sa Lunes. Hindi na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang NBI, sabi ni Attorney Matibag, Director ng NBI, naghihintay na rin lang sila kung ano ang magiging role nila. Magpapatulong ba ang PNP? Si Junvic Rimulya naman, Secretary of Interior and Local Government, ayon sa kanya, kinuntak niya na raw si Jinggoy, nakikipag-coordinate na daw siya dito para sa mga options na pwedeng gawin o pagpilian tungkol sa pag-surrender or pag-aresto kay Jinggoy. At ang sagot daw ni Jinggoy ay pag-iisipan kung alin doon yung options. Halos na yan?
Taranta na yan si Jinggoy. Alam niya nang wala na silang magagawa dyan. Yung statement na nilabas ni Jinggoy Estrada na i-exhaust daw nila ang lahat ng legal remedies, wala na yun. Ano na ito eh, nasa korte na ito. Sandigan bayan yan. Ang kasunod na niyan, maglalabas na ng arrest warrant. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin. Darating at darating din ang araw, medyo natagalan talaga eh. Medyo natagalan, di ba? Maalala natin na noong nakaraang taon, nagsabi na ang ombudsman, magpapasko ang mga sangkot, mga big fish, yung malalaking isda, mga kilalang tao. Magpapasko sila sa kulungan, hindi naman nangyari yun. Tapos January, February, wala rin, hindi rin nangyari. March, April, ngayong May na natuloy. Ngayong May na natuloy. Okay na rin. Okay na rin. Saludo na rin tayo sa ombudsman kahit medyo naabala. Pero wag ka ha. Ang sabi pa ni Jinggoy niyan, masyado daw minabilis ang kaso niya. Hindi raw binigyan ng due process. Medyo nakakatawa naman yun. Medyo nakakatawa naman yun. Hindi daw binigyan ng due process. Paano mo masabing hindi binigyan ng due process? Tagal-tagal na. Anong buwan na ba ngayon? Mayo na. May 28. Mainit na balita, formal nang nagsampa ng kaso. Hindi na lang ito reklamo. Sa Sandigan Bayan na ito, ang kaso ay plunder, malversation, graft. At naraffle na sa Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin niyan pagka-raffle, agad-agad maglalabas na yan ng arrest warrant. At ang PNP ay naghahanda na, kinuntak na rin ng DILG, Secretary Junvic Rimulya, tinawagan niya na daw si Jinggoy Estrada at sinabi niya na raw dito yung mga options. Ang unang pwedeng gawin yung ginawa ni Bong Revilla. Nag-present na ng sarili niya. Nung malaman na lumabas na ang arrest warrant sa kanya, si Bong Revilla kusa nang nag-present ng sarili niya doon sa Camp Crame. Pwede rin ganyan ang gawin ni Jinggoy. Or pwede rin pasundo siya sa bahay niya. Pasundo siya sa bahay niya. Ano yan? Pero yung sinasabi ni Jinggoy na i-exhaust daw muna ang lahat ng legal remedies, malabo na yan. Malabo na yan. Medyo bukas natin aabangan kung anong mangyayari bukas. Kasi na-raffle na ngayon eh. Ang bilis. Ang bilis. So medyo na ito. Parang magsasama yata sa kulungan si Jinggoy sa Bong Revilla. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.